Minsan, talagang nakakapagod ang ganitong trabaho. Same shit every day. Emergencies every hour. People complaining about different sorts of pain. I've been doing this for almost 20 years. Yes, I've seen them all. Patients of different shapes and sizes. Pero ang pinakapaborito ko ay ang mga babae. They tend to be really nice to me. In case you're wondering, yes, isa akong doktor. 80 taong gulang. I operate and oversee emergencies this high-end hospital in Quezon City. Nagpakasal na ako minsan, but my shitty ex-wife ran off with her college lover. Sabi niya, masyado akong busy. Wala na akong time para sa kanya. Sabi pa niya, sa sobrang busy ko sa paghahanap ng pera, ay nakakalimutan ko na siya. Hindi ko na napagbibigyan ang kanyang pangangailangan bilang babae. At hindi rin kami biniyayaan ng anak. At inaamin ko, minsan na rin ako nagkaroon ng relasyon sa isa kong pasyente. For some reason, I often get the pretty female ones. Mayaman, sexy, at kaakit-akit. And have fantasized about doctors, or if not the patients, their sisters or daughters. Kahit sa mga taong may asawa at nagkagusto sa akin, ay pinatulan ko din. But I draw the line there. Mula noong maaprobahan ang annulment namin ng ex-wife ko, I don't want another marriage headache. Kung gugustuhin ko, madali lang para sa akin ang kumuha ng babae. Tulad ng isang ito, isang sikat na TV personality, mukhang hindi makabasag pinggan. Sa sobrang kahinhinan, pero pagdating sa kama, nawawalang inhibisyon niya. Para siyang champion sa wrestling, sa sobrang pagka-wild. Pagkatapos ng laban namin ay magte-text pa ito. Sa lahat daw ng nakaengkwentro niya, ako daw ang pinakamagaling sa larangan ng pagpapaligaya. Hindi naman ako gigulo or mahilig sa, alam mo na, pero lapitin talaga ako ng tukso. Respetadong General Surgeon ako, I actually have serious patient. Pero talagang may isisingit ko pa ang hilig ng katawan ko. Kahit nasa edad 40 na ako, maganda pa rin ang pangangatawan ko. Dahil alaga ko ito sa exercise. At sabi nga nila, nakakabata talaga ang pagkakaroon ng maraming nakaka-wrestling sa ibabaw ng kama. At dahil sa moreno kong kutis, lalong nadagdagan ang appeal ko sa mga chicks. Pero I'm really a nice guy. At take note, hindi ako makasariling tao. Dahil kung minsan, ay pumapayag akong may cashier sa isang laban. Haha, ang sarap sa pakiramdam. At hindi lang sa pasyente ako nagkakaroon ng ugnayan. Sa mga nurses din na gustong makasama ako, wala akong pinalalampas. At dito naiikot ang totoong kwento ng buhay ko. Nasa loob ako ng opisina ko nang may kumatok. Sino ba itong istorbo na to? Kagagaling ko lang mag-perform sa isang operasyon at nagpapahinga ako sa oras na yon. Yes? Tanong ko sa kung sino man ang may lakas ng loob na istorbohin ako. Doc, si Marian ito. Can I come in? Sabi nito sa labas ng pinto ng opisina ko. Oh, it's you, sabi ko. Sumilay ang ngiti sa aking labi at biglang napalis ang inis sa akin nang marinig ko ang boses niya. Baguhan pa lang si Marian. Only 6 months, but she has always very sweet to me. Napakaganda niya at lalong bumagay ang suot niyang puting uniforme na nakabalot sa balingkinitan niyang katawan.
Halos lahat yata ng mga lalaking doktor dito sa ospital at kahit mga nurses ay pinagpapantasyahan siya. Dahil bukod sa napakaganda nito, ay napakasweet pa niya. Oh, bakit nandito ka pa, Marian? Hindi ba tapos na ang duty mo? Tanong ko. Yes, Doc. Pero nag-worry ako sa'yo. Narinig ko ang balita, yung alam mo na, yung annulment namin ng ex-wife ko. Magtutuloy ko sa gusto niyang sabihin. Yes, Doc. I'm sorry about that. Sabi nito. Haha, huwag kang mag-alala sa akin. Okay lang ako. At isa pa, alam ko naman na hindi mo siya gusto. Sabi ko, sabay kindat. Oo nga, Doc. Kasi naman, ang sama niya. Ang ibig kong sabihin, bakit kasi nagawa niyang bagay na yun sa'yo? Ang lokohin ka? Ano pa ba ang hahanapin niya sa isang tulad mo? Isa kang doktor. Successful. Sporty. At higit sa lahat, gwapo. Dagdag pa niya, habang namumungay ang matang nakatitig sa akin, siguro nababaliw na siya. I laugh at this sudden confession. Haha, thanks Marian. Natuwa naman ako. Ganyan pala ang pagkakakilala mo sa akin. Sabi ko, bigla siyang pinamulahan ng mukha nang ma-realize niya ang huli niyang sinabi. I'm sorry, Doc. I didn't mean to act so unprofessionally. Sorry po talaga. Lalabas na po ako. Tonyo, po? My name is Tonyo. Please, don't call me Doc. At pwede bang huwag ko munang umalis, Marian? Tanong ko, habang mataman ko siyang tinititigan. I was trying to read her response. Parang nahiya pa siyang ngumiti at hindi sigurado sa kanyang sarili. Sinanyasan ko siyang maupo muna sa sofa at kumuha ako ng 2 wine glass mula sa pantry at nagsalin ako ng wine. Iniabot ko sa kanya yung isa. Halika, samahan mo akong i-celebrate ang kalayaan ko. Cheers! Sabi ko at itinaas ang baso na may lamang wine. Cheers! Ulit nito at itinaas ang kamay na may hawak na basong may lamang wine. Naupo ako sa tabi niya. She must have known I was already drinking before she came in. Dahil amoy alak na ako nung pumasok siya. Huwag kang magpapakalasing. Sabi nito, just drink enough to melt the stress away. Thank you, Marian, sa pag-aalala mo. Gustong-gusto ko yan. Haha. Nahihiya ako actually. Para akong schoolgirl with a teenage crush right now. Namumulang sabi niya. So, crush mo ako? Huli na, nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi. Nalalong nagpapula sa dati na niyang namumulang pisngi. Nalalong nagpatingkad sa kanyang tagle na ganda. Actually, Doc, Tonyo, nung first day ko sa work, ikaw yung supervisor namin. Siguro nakalimutan mo na. Pero crush ka ng lahat ng interns doon. Pati yata yung mga lalaking interns nababading sa'yo at saka siya tumawa ng mahina. Siyempre natatandaan ko yung first day mo sa ospital na to. Dahil ikaw yung pinaka-aktibo at pinakamaganda sa grupo nyo. Yan nga ang dahilan kung bakit hindi ako naging direct supervisor mo. Ha? Why naman? Nagtatakang tanong niya. Hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin sa kanya na may lihim na akong nararamdaman noong una ko pa lang siyang makita. Nagsimula yun nung nagkapalagayang loob kami. Pero 23 pa lang siya at 38 na ako. 10 taon ang agwat ng edad namin. Since
naging honest ka sa akin, ay magiging tapat din ako sa'yo, okay? Sabihin mo, ano yon? Kasi I really like you. Pero ayokong masira ang work relationship natin. Bigla siyang natahimik dahil sa sinabi ko. Anong iniisip mo? Muli kong tanong. Hindi ko alam. Nagulat siya nang bigla ko siyang kabigin at siilin ng halik. Ako rin ay nabigla sa ginawa ko. Hindi ko ito pinlano. Siguro dahil medyo nakainom na ako. Plus nalaman kong crush niya ako. Ang nagudyo para gawin ko yon. At isa pa, simula nung maghiwalay kami ng aking asawa, ay matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim ng paggalingan ng isang babae. Kaya hinahanap-hanap ng katawan ko ang bagay na yon. Na tanging ang magpartner lamang ang makakagawa. Marian, usal ko sa pangalan niya. Habang unti-unti kong inilalapit ang mukha ko sa kanya, nakita kong pumikit siya at parang umaasa siya sa mga susunod ko pang gagawin. Dahil sa ginawa niya, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para gawin ang inuudyok ng puso ko. I kissed her. It was soft, gentle, pero medyo pinagtagal ko ng konti. And for some reason, hindi siya umiwas. Bagkus ay gumanti siya ng halik at iniyakap pa niya sa leeg ko ang dalawa niyang kamay. Tumigil ako at tiningnan ko siya sa mga mata. Shit, Marian, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin ko. Shh! She put her finger on my lips, kaya natigil ako sa pagsasalita. Hinawakan niya ang pisngi ko at marahang hinaplos. Tonyo, alam mo bang masyado kang mailap at mukhang suplado? Pero sa umpisa pa lang ay may gusto na ako sa'yo. Kaya lang sinasarili ko na lang yon. Marian, muli kong usal sa pangalan niya. Habang nakatitig ako sa mga mata niya, pilit kong sinasalamin kung ano ang nasa sa loob niya. Alam mo, Tonyo, masaya akong narito sa tabi mo. Sabi niya, habang sinasalubong ang mga titig ko. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita hanggat kailangan mo ako. Pupunan ko ang pagkukulang ng asawa mo. Dugtong pa niya. At muli ay naglapat ang aming mga labi at tuluyan ng nagpatangay sa bugso ng aming mga damdamin. Dala marahil ng espiritu ng alak, hindi na namin naisip na nasa loob lang kami ng opisina ko at anytime ay pwedeng may makakita at makaalam ng ginagawa namin. Pero laking pasasalamat ko at tila nakikiayon sa amin ang pagkakataon. Walang nangiistorbo sa amin. Hanggang sa humupa ang nagbabaga naming damdamin at makarating kami sa hangganan. Marian, untag ko nang tumayo siya mula sa sofa kung saan namin ginawa ang pag-iisang katawan, kani-kanina lang. Yes, Doc. I mean, Tonyo pala. Nakangiti niyang sabi habang isa-isang isinusuot ang mga saplot niya. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa natin? Tanong ko, habang isa-isa kong dinadampot ang mga damit ko. Wala akong pagsisisihan. Ginusto ko ito. At matagal ko nang pinapangarap na malasap ang pagmamahal mo, Tonyo. Isa pa, malaya ka naman na. Kaya hindi ako natatakot na may makaalam ng ginawa natin. Dahil sa sinabi niya, ay muli ko siyang siniil ng halik. Naginantihan niya, at sa pangalawang pagkakataon, ay muling nag-init ang paligid namin. Para kaming tinupok na apoy na may kakaibang init. Nakakapaso,
pero nagdudulot ng hindi maipaliwanag na sensasyon na bumabalot sa aming pagkatao. Walang kahit isang salita ang namutawi sa aming mga bibig. Tanging mga mata lang namin ang nag-uusap at nagkakaunawaan. Hanggang sa muling magsanib ang aming katawan, sinulit na namin ang pagkakataon at inulit-ulit pa namin ng ilang beses hanggang pareho kaming maubusan ng lakas at lagumin kami ng antok. Kinabukasan, pagmulat ng aking mga mata, ay nakita kong tulog na tulog pa si Marian sa tabi ko. Medyo nanakit ang katawan ko dahil sa sofa lang kami natulog. Nakatagilid kami ng magkaharap dahil medyo makitid ang upuan. Payapa siyang natutulog at hindi man lang naramdaman ang pagtayo ko. Dahan-dahan ang mga kilos ko. Nag-iingat akong makalikha ng ingay. Lumabas ako ng opisina para bumili ng pagkain namin. Alam kong gutom na siya pag nagising siya. Sa tagal ba naman at ilang ulit naming prinaktis ang pag-iisa ng aming katawan, siguradong napagod siya ng husto. Nang makabalik na ako ng opisina, ay nakita kong nakaupo lang siya sa sofa at nakatingin sa pinto kung saan ako pumasok. "Good morning. Gising ka na pala," bati ko habang inilalapag ang dala-dala kong mainit na kape at pandesal sa lamesa. Hindi siya tumugon at sinusundan lang niya ng tingin ang bawat kilos ko. Nagtaka ako sa ikinikilos niya, kaya lumapit ako at naupo sa tabi niya. Sabay abot ng umuusok pang kape. "Alam kong napagod ka kagabi," sabi ko nang inabot niya ang kape. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Nagtaka ako sa inaasta niya. Hindi naman siya ganyan nung nag-uusap kami kagabi, pero parang may ginawa akong hindi niya nagustuhan. "Marian, may problema?" tanong ko. Umiling siya at humigop ng hawak niyang kape. "Anong iniisip mo?" muli kong tanong na hindi naalis ang tingin sa kanya. Nang mag-angat siya ng mukha at tumingin sa akin, ay nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mata. "Kasi," sabi niya, at kumurap ng ilang beses, pilit na pinipigilan ang nagbabadyang pagtulo ng kanyang luha. "Kasi ano?" nababahala kong tanong. "Kasi, naisip ko lang na baka magbunga ang ginawa natin. Hindi ka pa naman gumamit ng protection," sabi nito habang nakatitig sa tasa ng kape na tila ito ang kinakausap. Natawa naman ako sa sinabi niya. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at hinarap ko siya sa akin. "Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang nangyari sa atin." Tiningnan ko siya ng taimtim. Hindi lang naman pagbibigay sa aking pananabik ang ginawa natin, kaya nangyari yon. May kasama yung pagmamahal. Nanlaki ang mata niya dahil sa sinabi ko at yumakap siya sa akin at tuluyan ng naglaglagan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilang umalpas. "Akala ko, isa lang ako sa mga babaeng pinagbibigyan mo kapag nagpapakita ng motibo sa'yo. Pero okay lang naman yon sa akin dahil nga mahal kita. Ang ikinatatakot ko lang ay baka mabuntis ako. Masisira ang profession ko at pupulaan ako ng mga tao. Huwag kang mag-alala, Marian. Aasikasuhin ko ang kasal natin sa lalong madaling panahon. Ngayong napawalang bisa na ang kasal namin ng dati kong asawa, ay wala nang hadlang para magsama tayo. Bubuo tayo ng matatawag nating sariling pamilya at gagawa tayo ng maraming supling. Kaya halika na. Ulitin natin ang ginawa natin kagabi nang makarami tayo." Sabay buhat sa kanya ng pa-bridal style at inihigang muli sa sofa.
Ikaw talaga, sabi nito. Pero hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang muli ko siyang siilin ng halik.